Nasa harap na ni Althea ang huling pahina ng dokumento. Ang blankong linya sa ibabaw ng kanyang pangalan ay tila isang bangin na nag-aabang sa kanyang pagtalon. Malamig, malamig ang hangin mula sa aircon ng opisina ng abogado, ngunit pawis na pawis ang kanyang mga palad. Miss Santos, basag ng abogado, sa katahimikan, ang boses nito ay formal at walang emosyon. Sigurado ka na ba rito? Hindi ito takot. Ito ay pagtanggap. Isang malalim na pagtanggap sa kapalaran na siya mismo ang pumili. Dahan-dahan niyang itinaas ang ballpen, ang dulo nito ay umamba sa linya. Isang pangalan lang ang tumatakbo sa isip niya, Marco. Bumigat ang hangin sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat. 15 taong gulang pa lamang siya noon, sa isang marangyang pagdiriwang sa Hacienda de Villa. Nakatayo siya sa isang sulok, isang ampon na laging nakayuko, nang masilayan niya si Marco na tumatawa kasama ang mga kaibigan nito. Ang paraan ng pagtama ng ilaw ng chandelier sa kanyang buhok, ang tunog ng halakhak niyang tila musika. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Thea ang isang bagay na hindi niya dapat maramdaman para sa anak ng mga taong kumupkop sa kanya. Iyon ang simula ng isang pag-ibig na itinago niya sa loob ng 10 taon. Isang pag-ibig na tahimik, tapat, at walang hinihintay na kapalit. At ang pag-ibig na iyon ang nagdala sa kanya rito ngayon sa harap ng isang kontrata, isang kasunduan sa surrogacy. Muling umaling-awngaw sa isip niya ang pag-uusap na palihim niyang narinig 2 linggo na ang nakalipas. Nakatayo siya sa labas ng aklatan ng hasyenda, maghahatid sana ng merienda para kay Marco nang marinig niya ang boses nito, malamig at desidido. "I need it done fast, attorney," sabi ni Marco. "The clause in my father's will is clear. I need an heir before my 35th birthday. Otherwise, Villacorp goes to my uncle." "And you are certain about this route, sir?" tanong ng abogado. "Surrogacy is complicated. It's cleaner," sagot ni Marco, walang bakas ng pag-aalinlangan. "No emotional attachments, no messy relationships. It's a transaction. I need a child. The surrogate provides one. Simple." Bawat salita ay parang patalim na tumusok sa puso ni Thea. Isang transaksyon, ganoon lang pala iyon para sa kanya. Ngunit para kay Thea, iyon na ang pagkakataon. Ang tanging paraan para maibigay niya kay Marco ang kaligayahang kailangan nito. Ang paraan para maprotektahan nito ang pamilya. Kaya kinabukasan, nilakasan niya ang kanyang loob. Hinarap niya si Marco sa opisina nito. "Sir Marco," sabi niya, nanginginig ang boses. "Tungkol po sa sinabi ninyo, may, may kilala po ako na papayag." Hindi man lang nagtaas ng tingin si Marco mula sa mga papeles na binabasa. "Good. Is she healthy? No vices? Tell her the compensation is generous." Napalunok si Thea. "O opo, malusog po siya." Doon lang ito nag-angat ng tingin. May bahagyang pagtataka sa mga mata nito, ngunit mabilis ding nawala. Kumuha ito ng checkbook, nagsulat, at walang seremonyang iniabot sa kanya ang isang piraso ng papel. "Here, the initial payment for her troubles." Sabi nito, ang boses ay kasing lamig pa rin ng dati. "And Tia, thank you." Ang dalawang salitang iyon sana ang dapat maging gantimpala niya, ngunit sa halip, iyon ang lalong bumasag sa kanyang puso. Ngayon hawak niya ang ballpen. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang abogado. Isang pilit na ngiti ang isinukli niya. At sa isang mabilis, ngunit mabigat na kilos, ipinirma niya ang kanyang pangalan. Althea Santos. Tapos na. Wala nang atrasan.
Nakahinga ng maluwag ang abogado at inayos ang mga papel. Okay, Miss Santos. Everything is in order. This check is for you as per the agreement. Iniabot sa kanya ang isang sobre. Nakita niya ang isang manager's check sa loob. Ang halaga ay sapat para bumili ng bahay at lupa. Ito ang kabayaran para sa 9 na buwan ng kanyang buhay. Kabayaran para sa anak na isisilang niya, ngunit tinanong kung hindi niya aangkinin. Tumayo siya, yumuko sa abogado at lumabas ng opisina. Sa labas, sa ilalim ng maulap na langit ng Maynila, binuksan niyang muli ang sobre. Tiningnan niya ang tseke na ibinigay sa kanya ni Marco noon, ang paunang bayad. Pagkatapos ay dinukot niya ito mula sa kanyang pitaka. Dahan-dahan pinunit niya ang tseke. Pinunit niya ito sa gitna, pagkatapos ay sa apat, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito sa kanyang nanginginig na kamay. Hinayaan niyang liparin ng hangin ang mga piraso. Hindi ito bayad, Marco. Bulong niya sa hangin kasabay ng pagpatak ng unang butil ng luha. Regalo ko ito sa iyo, ang huling regalo mula sa puso ko. Ramdam ni Marco ang bigat ng pangalan ng kanyang pamilya sa bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang sasakyan papalayo sa gulo ng Maynila. Ang bawat gusali na madaanan niya ay tila isang paalala sa imperyong itinayo ng kanyang ama, ang Villa Corp. Isang imperyo na ngayon ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Pagpasok niya sa malawak na tarangkahan ng Hacienda de Villa, hindi kapayapaan ang sumalubong sa kanya, kundi ang pamilyar na pakiramdam ng responsibilidad na parang isang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg. Diretso siya sa silid ng kanyang ama. Ang dating malakas at kinatatakutang si Don Ricardo de Villa ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili, nakahiga sa kama at napapalibutan ng amoy ng gamot. Papa, bati ni Marco, ang boses ay pilit na pinatatag. Dahan-dahang iminulat ni Don Ricardo ang kanyang mga mata. May ngiting sumilay sa kanyang labi, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malakas na pag-ubo, isang tunog na tila umuuga sa buong silid. Inabutan siya ni Marco ng isang basong tubig. Nang mahimasmasan, hinawakan ng matanda ang kamay ng kanyang anak. Ang pagkakahawak nito ay mahina, ngunit ang tingin nito ay matalas pa rin. Anak, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay garalgal at hirap. Ang Villacorp, huwag mo hahayaang mapunta sa tiyuhin mo. Alam mo ang gagawin niya, wawasakin niya ang lahat ng pinaghihirapan ko. Tumango si Marco, isang mapait na lasa ang namuo sa kanyang lalamunan. Ang tiyuhin niya, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama, ay laging naiinggit sa tagumpay nito. At ang dyablo, isinulat ng kanyang ama sa kanyang huling habilin na kung hindi siya magkakaroon ng tagapagmana bago ang kanyang 35 kaarawan, ang pamamahala ng kumpanya ay mapupunta sa isang board na pinamumunuan ng kanyang tiyuhin. Ito ang dahilan ng lahat ng ito. Ang dahilan kung bakit napilitan siyang gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Huwag po kayong mag-alala pa. Everything is under control, sagot niya. Isang kasinungalingan. Wala sa kontrol niya ang lahat, lalo na ang mga alaala. Dahil sa mga salitang iyon, bumalik ang isang imahe sa kanyang isip. Ang imahe na pilit niyang kinakalimutan sa loob ng 3 taon. Si Isabel, bigla niyang naalala ang araw na iyon. Umuwi siya ng maaga mula sa isang business trip. Dala ang isang kahon ng alahas para kay Isabel, ang babaeng akala niya ay pakakasalan niya. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng kanilang kondominium, hindi katahimikan ang kanyang naabutan. Narinig niya ang mga halakhak
mula sa kanilang silid. Isang halakhak ng babae at isang halakhak ng lalaki na hindi sa kanya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kahon ng alahas ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nang buksan niya ang pinto, gumuho ang kanyang mundo. Si Isabel, ang kanyang Isabel, ay may kasamang ibang lalaki sa sarili nilang kama. Ang pagtataksil ay isinampal sa kanyang mukha ng walang awa. Ang paliwanag ni Isabel tungkol sa pagkalaglag ng kanilang anak, ilang buwan bago iyon, lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Mark, I can explain. Ngunit wala nang kailangang ipaliwanag. Ang nakita niya ay sapat na. Ang sakit na iyon, ang galit na iyon, ang nagtulak sa kanya na isara ang kanyang puso, ang nagkumbinsi sa kanya na ang pag-ibig ay isang gulo, isang kahinaan. Kaya nang dumating ang problema sa mana, ang pinili niya ay ang pinakamalinis na solusyon, isang transaksyon. Walang emosyon. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, pinuputol ang masalimuot na alaala. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Mr. De Villa, sabi ng isang boses sa kabilang linya. This is from the clinic. We just want to confirm that the procedure was successful. Napatigil sa paghinga si Marco. Naramdaman niya ang isang pamilyar na ginhawa. Ang ginhawang nararamdaman niya tuwing nagsasara siya ng isang malaking business deal. Isang problema ang nalutas. Isang balakid ang naalis. Okay, thank you for the update. Sagot niya, ang boses ay flat at walang buhay. Ibinaba niya ang tawag. Tagumpay. Dapat ay masaya siya. Ngunit sa loob niya mayroong isang malaking espasyo na walang laman. Ibinaba niya ang kanyang tingin at nakita niya ang isang pamilyar na figura na tahimik na pumasok sa silid, si Thea. Ang ampon na lumaki sa hasyenda, ang babaeng laging maaasahan, laging nariyan sa isang tabi. Dala-dala nito ang isang libro. Umupo ito sa tabi ng kama ng kanyang ama. Hindi napapansin ang kanyang presensya sa dilim. Binuksan nito ang libro at nagsimulang magbasa sa isang mahinahon at malambing na boses. Ang kwento ay simple. Isang lumang nobela, ngunit ang paraan ng pagbasa ni Thea ay may dalang kapayapaan na unti-unting pumuno sa silid. Napapikit sandali si Don Ricardo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakikinig. Pinagmasdan ni Marco si Thea mula sa kinatatayuan niya. Sa loob ng maraming taon, lagi itong nariyan. Isang anino na laging gumagawa ng tama, laging nagsisilbi ng walang hinihintay na kapalit. Isang panandaliang pasasalamat ang sumagi sa kanyang isip. Mabuti na lang at nariyan siya para alagaan si Papa. Isang problema na naman ang nabawas sa kanyang isipin. Ngunit kasing bilis ng pagdating ng isiping iyon ay ang pagtataboy niya rito. Hindi ito ang oras para sa sentimiento. Kailangan niyang mag-isip, magplano. Ang pagkakaroon ng anak ay simula pa lamang. Kailangan niyang siguruhin na ang lahat ay aayon sa plano. Bigla, nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Ang biglaang tunog ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. Napahinto sa pagbabasa si Thea at napatingin sa kanyang direksyon, bahagyang nagulat. Ngayon lang nito napansin na naroon pala siya. Tiningnan niya ang screen. Ang pangalan na nakasulat doon ay nagpadala ng kuryente sa kanyang sistema. Isang pangalan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Isabel Lila. Nag-aalangan man, sinagot niya ito at lumakad papalayo sa kama ng kanyang ama upang hindi makabulabog. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay malambing, puno ng pagkukunwari at nakakakilabot na pamilyar. Mark!
Huminga ang boses. I miss you. Pwede ba tayong mag-usap? Nanigas ang panga ni Marco. 3 taon. 3 taon ng katahimikan at ngayon ay tumatawag ito na parang walang nangyari. Anong kailangan mo, Isabel? Tanong niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Narinig niya ang isang halinghing sa kabilang linya, isang tunog na dati ay nakakapagpalambot ng kanyang puso, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Ganun na ba talaga, Mark? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung kumusta na ako? Ang bawat salita niya ay parang lason na kumakalat sa kanyang pandinig. Bumalik sa kanyang isip ang imahe nito na tumatawa kasama ang ibang lalaki. Ang kasinungalingan, ang kataksilan. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang dibdib, sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Wala na tayong dapat pag-usapan, Isabel, mariin niyang sabi. Huwag ka nang tatawag ulit. Akmang ibababa na niya ang telepono nang magsalita itong muli. Ang boses ay biglang naging seryoso at may pahiwatig ng isang lihim. May mga bagay na akala mo alam mo na, Mark, pero hindi. Tungkol sa atin, tungkol sa nakaraan. Ngunit bago pa man niya matanong kung ano ang ibig sabihin nito, ibinaba na niya ang telepono. Isang mabilis na pagpindot sa screen at pinutol na niya ang koneksyon. Napasandal siya sa pader ng pasilyo. Ang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang katahimikan na kanina lang ay naghahari sa hasyenda ay biglang nabasag. Ang gulo na dulot ni Isabel ay bumalik sa isang tawag lang, kasakiman. Yun lang ang dahilan. Siguradong may kailangan na naman ito. Pera, impluensya. Hindi na siya magpapalinlang pangmuli. Ang desisyon niya ay tama. Ang surrogacy, ang transaksyon, iyon ang pinakaligtas na daan. Ang pinakamatalinong paraan para maiwasan ang ganitong klasing lason. Sa kabilang pader, sa likod ng saradong pinto, dahan-dahan itong bumukas. Lumabas si Thea, ang libro ay yakap-yakap sa kanyang dibdib. Kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Sir Marco? Mahina nitong tanong. Okay lang po ba kayo? Tumingin si Marco sa kanya, ngunit hindi talaga siya nakikita. Ang nakikita niya ay isang paalala ng kanyang mga responsibilidad. Ang babaeng nag-aalaga sa kanyang ama. Ang babaeng tumulong sa kanya na mahanap ang solusyon sa kanyang pinakamalaking problema. Isang bahagi ng kanyang plano. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Pilit na iwinawaksi ang galit na dala ng tawag ni Isabel. Itinuwid niya ang kanyang tayo, ang kanyang mukha ay muling naging isang blangkong maskara. I'm fine, malamig niyang sagot. Tapos ka na ba? You can go. Walang emosyon, walang pasasalamat. Isang utos lamang. Nakita niya ang bahagyang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Thea, ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng pamilyar na pagtanggap. Tumango lamang ito ng marahan. Sige po, sir, sabi nito at tahimik na naglakad palayo. Ang mga yapak nito ay halos hindi marinig sa malawak na pasilyo. Naiwan si Marco na mag-isa sa dilim. Pinagmasdan niya ang papalayong anyo ni Thea hanggang sa tuluyan na itong mawala sa isang likuan. Muli niyang tiningnan ang kanyang telepono, ang screen ay madilim na. Ang tawag mula sa klinika kanina, ang tawag mula kay Isabel, dalawang magkaibang mundo na nagbanggaan sa buhay niya. Ngunit para sa kanya, isa lang ang landas na dapat niyang tahakin, ang landas ng tungkulin. Pumasok siya sa kanyang sariling opisina sa loob ng bahay, umupo sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop. Ang mga numero, ang mga ulat, ang mga email, ito ang kanyang mundo. Isang mundong kontrolado niya. Isang mundong walang lugar para sa pag-ibig,
o sa sakit na kaakibat nito. Nagsimula na ang plano at sisiguraduhin niyang walang sinuman, lalo na si Isabel, ang makakasira dito. 2 linggo matapos ang pagpirma sa kontrata, may isang lihim na unti-unting nabubuo sa loob ni Thea. Isang lihim na ramdam niya sa bawat paggising niya sa umaga. Sinimulan niyang bilangin ang mga araw. 1 linggo, 2. Sa 3 linggo, hindi na niya natiis. Sa kanyang araw ng pahinga, palihim siyang pumunta sa isang botika sa bayan at bumili ng isang maliit na kahon. Isang kahon na may hawak ng kanyang kinabukasan. Nang gabing iyon, habang ang buong hasyenda ay mahimbing na natutulog, kinulong niya ang sarili sa banyong katabi ng kanyang silid. Nanginginig ang mga kamay, sinunod niya ang mga tagubilin sa kahon. Pagkatapos, ipinatong niya ang puting plastik na iyon sa lababo at naghintay. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang pagtulo ng gripo. Pagkaraan ng 3 minuto na tila walang katapusan, dahan-dahan niyang dinampot ito. 2 asul na linya, malinaw, walang duda. Napasandal siya sa malamig na pader, napahawak sa kanyang tiyan. May buhay sa loob niya, isang piraso ni Marco, isang piraso niya, isang halo ng takot at isang kakaibang, nakatagong tuwa ang bumalot sa kanya. Ito ay totoo. Ang kanyang regalo para kay Marco ay nagsisimula ng mabuo. Ngunit ang lihim na tuwa ay mabilis na napalitan ng isang bagong problema. Kinaumagahan, habang naghahanda siya ng agahan, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Isang alon ng pagduduwal ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo, papasok sa pinakamalapit na banyo, halos hindi na umabot sa inidoro. Habang nakaluhod siya roon, nanginginig at pawisan, narinig niya ang isang katok sa pinto. "Tia, Tia anak, ikaw ba yan?" Ang boses ni Doña Elena. Abos ni ang matriarka ng mga De Villa. Ang babaeng itinuring siyang parang tunay na anak. Nanigas si Tia. Pinunasan niya ang kanyang bibig at pilit na tumayo. "Oo po, Ma'am Elena, ako po," sabi niya, sinusubukang gawing normal ang kanyang boses. "Ayos ka lang ba? Narinig kitang tumakbo." Binuksan niya ang pinto, isang pilit na ngiti ang isinukli niya sa nag-aalalang muka ni Doña Elena. "Okay lang po. Medyo nahilo lang po ako. Siguro po dahil sa puyat." Tinitigan siya ni Doña Elena. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong pagsisiyasat. "Sigurado ka? Namumutla ka anak. Baka kailangan mong magpatingin sa doktor." "Hindi na po kailangan," mabilis niyang sagot. "Magpapahinga lang po ako mamaya. Okay na po ako." Ngumiti si Doña Elena, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. Alam ni Thea sa mga sandaling iyon na hindi niya maitatago ang kanyang kalagayan ng matagal sa loob ng hasyenda. Kailangan na niyang umalis. Kailangan na niyang isagawa ang kasunod na bahagi ng plano. Kinagabihan, hinarap niya ang mag-asawang De Villa sa kanilang sala. "Sir Ricardo, Ma'am Elena," panimula niya, ang bawat salita ay pinag-isipang mabuti. May sasabihin po sana ako." "Ano yon, Thea?" Tanong ni Doña Elena, ibinaba ang librong binabasa. "Nakatanggap po kasi ako ng sulat," pagsisinungaling niya. Ang puso niya ay kumikirot sa bawat salitang may binibitawan. May isang vocational school po sa Manila na tinanggap ako para sa isang scholarship. Isang malaking pagkakataon po sana. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Doña Elena mula sa pagtataka patungo sa lungkot. "Sa Manila? Pero paano ang pag-aalaga mo sa papa mo?" "Naayos ko na po, ma'am.
Nakausap ko na po si Nurse Jenny na pumalit sa akin kapag day off ko. Pumayag po siyang maging full-time habang wala ako. Tuloy-tuloy niyang sabi na parang isang inensayong linya. Sandali lang naman po, 6 na buwan lang po ang kurso. Lumapit sa kanya si Doña Elena at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay nagdulot ng matinding kirot ng konsensya sa dibdib ni Thea. "Mamimiss ka namin dito, anak," malambing na sabi nito. "Para na kitang tunay na anak, alam mo yan. Ngunit kung ito ay para sa iyong kinabukasan, susuportahan ka namin." Napayuko na lamang si Thea, hindi makatingin ng diretso. Ang kabaitan na ipinapakita sa kanya ay lalong nagpabigat sa kanyang kasalanan. "Salamat po, Ma'am Elena." Kinabukasan handa na ang lahat. Isang maliit na bag lang ang dala niya, naglalaman ng ilang pirasong damit at ang kaunting pera na naipon niya. Sa huling pagkakataon, nilibot niya ng tingin ang hasyenda, ang mga pader na naging saksi sa kanyang paglaki, sa kanyang mga lihim na luha, at sa kanyang tahimik na pag-ibig. Nagpaalam siya kay Don Ricardo at kay Doña Elena na may luhang namumuo sa mga mata. Pagkatapos tumalikod na siya at nagsimulang maglakad papalayo sa malaking bahay. Habang naglalakad siya sa mahabang daanan palabas ng tarangkahan, hindi niya napigilang lumingon sa huling pagkakataon. At doon nakita niya siya. Nakatayo si Marco sa balkonahe ng kanyang silid. Ang hangin ay marahang naglalaro sa buhok nito, ngunit hindi siya nito nakikita. Nakatutok ito sa kanyang cellphone, ang mukha ay seryoso, malamang ay abala sa isang mahalagang tawag para sa kumpanya. Para siyang isang langgam sa paningin nito. Hindi mahalaga, hindi napapansin. Isang huling luha ang pumatak mula sa mata ni Thea bago siya tuluyang tumalikod. Sumakay siya ng tricycle papalayo sa hasyenda, papalayo sa buhay na kanyang iiwanan. Sa loob ng bus na magdadala sa kanya patungong Maynila, sumandal siya sa bintana at ipinikit ang kanyang mga mata. Mag-isa na siya ngayon, siya at ang lihim sa kanyang sinapupunan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ang numerong ibinigay sa kanya ng klinika para sa mga update. Binuksan niya ito. "Congratulations, Mr. Santos. It's not just one. You're carrying triplets." Nanlaki ang mga mata ni Thea. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Binasa niya itong muli at muli. 3, hindi lang isa. 3. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang bus na kanyang sinasakyan ay tila umuuga ng mas malakas kaysa dati. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang kanyang isip ay blanko. Ang regalong ibibigay niya kay Marco ay hindi lang pala isa. Ito ay 3. 5 buwan. 5 buwan ang lumipas na parang isang mahabang, paulit-ulit na araw para kay Marco. Ang umaga niya ay nagsisimula sa mga numero sa stock market. Ang tanghalian niya ay mga business meeting. Ang gabi niya ay pag-aaral ng mga ulat at pagpirma ng mga dokumento. Ang buhay niya ay naging isang perpektong makina, maayos, epesyente, at walang kaluluwa. Paminsan-minsan, nakakatanggap siya ng isang email mula sa isang hindi kilalang address. Walang laman ang email kundi isang naka-attach na dokumento, isang medical report mula sa klinika. Healthy ang surrogate, maayos ang pagbubuntis. Binabasa niya ito, nilalagyan ng check sa kanyang isipan na parang isang item sa kanyang to-do list. At pagkatapos ay binubura ito. Wala siyang pangalan, walang mukha, isang proyekto na nasa tamang landas, isang hapon
Habang abala siya sa pagrepaso ng isang kontrata, bumukas ang pinto ng kanyang opisina sa Villa Corp nang walang anumang anunsyo. Pumasok ang kanyang sekretarya, ang muka ay namumutla at nag-aalala. "Sir, I'm so sorry. Sinubukan ko po siyang pigilan pero bago pa man matapos ng sekretarya ang kanyang sasabihin, isang figura ang lumitaw mula sa likuran nito. Isang figurang matagal nang sinubukan ni Marco na alisin sa kanyang sistema. Si Isabel Gonzalez, mas maganda pa siya kaysa sa kanyang naaalala. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang kutis. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata, puno ng isang pinaghalong lungkot at pagsisisi na tila kayang lumusaw kahit sa pinakamatigas na puso. "Pwede mo na kaming iwan, Rose," sabi ni Isabel sa sekretarya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng awtoridad. Nang makaalis ang sekretarya, dahan-dahang isinara ni Isabel ang pinto. Bawat kilos niya ay may kalkuladong hina na parang isang pusang dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. "Mark," panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero parang awa mo na, bigyan mo ako ng 5 minuto." Hindi kumibo si Marco. Ibinaba niya ang ballpen na hawak at sumandal sa kanyang upuan. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Isang pader. Iyon ang isinalubong niya sa kanya. "3 taon, Isabel. 3 taon!" Malamig niyang sabi. Lumakad ito palapit sa kanyang mesa, ngunit hindi umupo. Nanatili itong nakatayo na parang isang nasasakdal sa harap ng isang hukom. "Walang araw na hindi kita inisip, Mark. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat." Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. Ang pagsisisi ba ay nakakapagbura ng kasalanan? Nakita niya ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata ni Isabel. "Hindi, pero sana maintindihan mo, bata pa ako noon, nalito, natakot. Ang lahat ng nangyari, kasalanan ko, at handa akong pagbayaran iyon." Ang eksena ay perpekto. Ang babaeng nagsisisi. Ang mga luhang tila totoo. Isang bahagi niya, ang bahaging minsan ay minahal siya ng buong buo, ay gustong maniwala. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na nasugatan at nagtanda ay sumisigaw ng peligro. "Anong gusto mo?" tanong niya diretsahan. "Ang makita ka lang," sagot nito. "Hayaan mo akong bumawi, Mars. Mag-dinner tayo, isang beses lang. Kung pagkatapos noon ay gusto mo pa ring huwag na akong makita, tatanggapin ko." Ang alok ay tila simple at walang panganib. Ngunit alam ni Marco na kay Isabel walang bagay na simple. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, may isang bagay sa loob niya na na-curious. Siguro, kailangan niya itong harapin sa huling pagkakataon para tuluyan nang maisara ang kabanatang ito. "Fine," pumayag siya. "Tonight, 8 o'clock, sa La Vista." Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Isabel, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang maskara ng pasasalamat. "Salamat, Mars. Salamat." Nang gabing iyon, sa isang mamahaling restaurant kung saan tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng syudad, umupo silang muli sa harap ng isa't isa. Ang usapan ay nagsimula ng formal, tungkol sa trabaho sa mga lumang kaibigan. Ngunit alam ni Marco kung saan ito hahantong. "Naaalala ko pa," sabi ni Isabel, habang marahang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay. "Yung sakit nung nawala ang baby natin."
Araw-araw dinadala ko yung bigat na iyon. Siguro, siguro kung hindi iyon nangyari, tayo pa rin sana hanggang ngayon. Ang pagbanggit sa anak na hindi kailanman umiral ay isang direktang pag-atake sa kanyang konsensya, isang maruming taktika. Huwag na nating pag-usapan yan, Isabel, mariin niyang sabi. Pero kailangan, Mark, giit nito, ang boses ay tumaas ng bahagya. Dahil iyon ang simula ng pagkasira natin, nawala ako, at sa pagkawala ko, nawala ka rin sa akin. Pero nandito na ako ngayon, gusto kong itama ang lahat. Tumingin si Marco sa labas ng bintana, sa libu-libong ilaw na kumukutitap sa dilim. Bawat ilaw ay isang bahay, isang pamilya. Isang pamilya na malapit na rin niyang mabuo sa isang paraan na artipisyal at walang pagmamahal. Isang pakiramdam ng matinding kalungkutan at pag-iisa ang biglang bumalot sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, hinatid niya si Isabel sa kondominium nito. Bago ito bumaba, lumingon ito sa kanya. Salamat sa gabing ito, Mark. Hindi siya sumagot. Nagmaneho siya pauwi sa hasyenda. Ang isip ay gulong-gulo. Pagpasok niya sa malaking bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Umakyat siya sa ikalawang palapag at napahinto sa tapat ng isang silid. Binuksan niya ang pinto, ang nursery. Tatlong kuna ang nakahilera sa gitna, handa na. Ang mga dingding ay pininturahan ng malambot na kulay. Ang mga laruan ay maayos na nakasalansan. Lahat ay perpekto. Lahat ay malamig at walang buhay. Umupo siya sa isang rocking chair sa sulok at napatingin sa tatlong bakanteng kuna. Dito ba talaga hahantong ang lahat? Isang pamilyang binuo mula sa isang kontrata, pinalaki sa isang bahay na puno ng mga alituntunin pero walang init ng pagmamahal. Naramdaman niya ang pagkamis sa isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Pagbalik niya sa kanyang silid, binuksan niya ang kanyang laptop. May isang bagong email na naghihintay. Galing na naman sa hindi kilalang address. Binuksan niya ito. Isang larawan ang naka-attach. Isang ultrasound. Tatlong maliliit na hugis ang makikita sa madilim na larawan. Ang kanyang mga anak. Tinitigan niya ito ng ilang segundo, ngunit ang nararamdaman niya ay hindi kagalakan, kundi isang malayong pagtataka. Tila pinapanood niya ang isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Minarkahan niya ang email bilang nabasa na at isinara ang laptop. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Isabel. Nagulat si Marco. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? May susi pa ako. Simpleng sagot nito, iwinawagayway ang isang luma at pamilyar na susi. Sinundan kita. Alam kong kailangan mo ako, Mark. Lumapit ito sa kanya. Bago pa siya makakilos, niyakap siya nito mula sa likuran. Ang mga braso nito ay mahigpit na pumulupot sa kanyang dibdib. Isinandal nito ang kanyang muka sa kanyang likod. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang pamilyar na amoy ng pabango nito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Mark. Bulong nito, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Itama natin ang lahat. Nakatayo lang si Marco, hindi makagalaw. Ang isip niya ay sumisigaw ng hindi, ngunit ang katawan niya ay nananabik sa init, sa koneksyon, gaano man ito kapeke. Ang kalungkutan na naramdaman niya sa nursery kanina ay ginawang mas matamis ang tukso. Nang akmang haharap na siya para magsalita, biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay matinis at kagyat, sinisira ang mahipnotismong sandali. Tiningnan niya ang screen. Isang hindi pamilyar na numero. Ngunit sa ilalim nito may text preview. Emergency. St. Michael's Hospital. Bigla siyang kinabahan. St. Michael's. Iyon ang ospital na nakasaad sa kontrata.
Sinagot niya ang tawag. Hello? Mr. De Villa? Sabi ng isang nagmamadaling boses sa kabilang linya. This is Dr. Reyes from St. Michael's. You need to come here right now. The surrogate. She's in premature labor. D. Ang unang naramdaman ni Thea ay ang sakit. Isang matalas, walang awang sakit na paulit-ulit na humahaplos sa kanyang buong katawan na tila binibiyak siya mula sa loob. Sumisigaw siya, ngunit ang kanyang sigaw ay parang nalulunod sa ingay ng silid pahingahan. Ang mga tunog ng makina, ang mabilis na mga yapak ng mga nurse, ang kalmadong ngunit apurahang mga utos ng doktor. Sige pa, ma'am! Isa pang tulak! Ang mga ilaw sa itaas ay nakakasilaw. Malamig ang pawis na bumabalot sa kanyang noo. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay nauubos, ngunit may isang bagay na nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Isang puwersang mas malakas kaysa sa sakit. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ito. Isang iyak, isang maliit, manipis, ngunit malakas na iyak na tumagos sa lahat ng ingay at dumiretso sa kanyang puso. It's a boy! Anunsyo ng doktor. Bago pa man niya lubusang maunawaan ang nangyari, muling dumating ang sakit, kasunod ng isa pang sigaw, isa pang pag-iyak. Another boy! Humihingal siya, ang kanyang dibdib ay parang sasabog. Ngunit hindi pa tapos, may isa pa. Ginamit niya ang huling piraso ng kanyang natitirang lakas. Itinulak niya ang lahat ng kanyang pag-asa, lahat ng kanyang pag-ibig sa huling pagkakataon. At sa wakas, isang mas malambing na iyak ang pumuno sa hangin. And a girl! Congratulations, ma'am. They are all healthy. Pagkatapos noon, ang lahat ay tila naging malabo. Ang mga boses ay humina. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang matinding pagod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaang tangayin siya ng kadiliman. Nang muli siyang magmulat, nasa isang pribadong silid na siya. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon. Sa simula, akala niya ay panaginip lang ang lahat. Ngunit nang lumingon siya sa kanyang tabi, nakita niya sila. Tatlong maliliit na kuna ang nakaayos sa tabi ng kanyang kama. At sa loob ng mga yon, ang tatlong himala. Dahan-dahan, pilit niyang inangat ang kanyang sarili. Bawat galaw ay may kasamang kirot, ngunit hindi niya ito ininda. Kailangan niyang makalapit sa kanila. Una niyang sinilip ang nasa kaliwa. Isang maliit na batang lalaki na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na parang isang maliit na boksingero. Hinaplos ni Thea ang malambot nitong pisngi. Ang balat nito ay napakalambot, napakakinis. Tres. Bulong niya isang pangalang bigla na lang lumabas sa kanyang isip. Ang una sa tatlo. Sumunod niyang tiningnan ang nasa gitna, isa pang lalaki. Bahagyang nakabukas ang bibig nito habang natutulog. Mas kalmado ang itsura nito kaysa sa kapatid. Dos, sabi niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon. Ang kanyang pangalawa. At sa huli, ang kuna sa kanan, ang babae, ang kanyang prinsesa. Ang mga pilik mata nito ay mahahaba at kahit sa pagtulog, tila ito ay nakangiti. Luna. Ang pangalan ay dumaloy mula sa kanyang puso, ang kanyang buwan, ang kanyang liwanag sa madilim na gabi. Sa mga sandaling iyon, walang kontrata, walang marko, walang hasyenda. Ang naroon lamang ay sila, siya at ang kanyang tatlong anak, isang ina at ang kanyang mga biyaya. Maingat niya silang binuhat, isa-isa at inilagay sa kanyang kama. Inayos niya sila sa kanyang tabi, napapalibutan ng kanyang mga braso.
Sinamyo niya ang kanilang amoy, isang pinaghalong amoy ng gatas at ng bagong buhay. Sinasaulo niya ang bawat detalye, ang hugis ng kanilang mga ilong, ang kulay ng kanilang buhok, ang maliliit na kuko sa kanilang mga daliri. Ito ang kabayaran sa lahat ng sakit. Ito ang kaligayahan. Isang kaligayahang alam niyang panandalian lamang. Habang pinagmamasdan niya ang mga anghel na natutulog sa kanyang tabi, isang awit ang kusang nabuo sa kanyang isipan. Isang simpleng oyayi. Hininaan niya ang kanyang boses at nagsimulang kumanta. Isang awit na para lamang sa kanila. Isang awit ng pag-ibig at pamamaalam. Sa gitna ng kanyang pag-awit, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang nurse ang pumasok. Ang kanyang muka ay may bahid ng awa, ngunit ang kanyang kilos ay propesyonal. Ngumiti ito ng malungkot nang makita ang eksena sa kama. Ang gaganda po nila, sabi ng nurse. Tumango lang si Thea, hindi maalis ang kanyang tingin sa mga anak. Nagbuntong hininga ang nurse, isang tunog na puno ng bigat. Lumapit ito sa kama. Miss Santos, alam na ni Thea kung ano ang kasunod. Napapikit siya ng mariin, sinusubukang pigilan ang mga luha. Oras na po. Ang tatlong salitang iyon ay parang isang hatol, isang sentensyang kamatayan para sa kanyang puso. Sandali pa, pakiusap niya, ang boses ay basag. 5 minuto pa, please. Ang nurse ay tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Naghintay ito ng tahimik sa may pintuan. Ginamit ni Thea ang huling 5 minuto para halikan sila. Isa-isang hinalikan niya ang kanilang mga noo, ang kanilang mga pisngi, ang kanilang maliliit na kamay. Ibinulong niya sa bawat isa kung gaano niya sila kamahal. Mahal na mahal ka ni Mama Tres. Huwag kang malikot, Dos. Magiging magandang dalaga ka, aking Luna. Nang matapos ang 5 minuto, alam niyang hindi na niya ito mapipigilan. Dahan-dahan na parang binuhat ang buong mundo, ibinalik niya sila sa kanilang kuna. Bawat isa ay isang piraso ng kanyang puso na inaalis. Tumayo ang nurse upang tulungan siya, ngunit umiling siya. Kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Pagkatapos, tumalikod siya. Hindi niya kayang tingnan. Narinig niya ang mahinang pagtulak sa mga kuna palabas ng silid. Ang tunog ng mga gulong sa sahig ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Nang sa wakas ay hindi na niya marinig ang mga ito, hindi na niya napigilan ang sarili. Tumatakbo kahit na masakit ang kanyang tahi, lumabas siya ng silid. Sa dulo ng pasilyo, mayroong isang malaking bintanang salamin na tanaw ang labi ng ospital. At doon, nakita niya sila. Ang tatlong kuna ay itinutulak ng nurse papalapit sa isang lalaking nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Hindi si Marco, isang kinatawan. Isang estranghero na may hawak na briefcase. Kinausap ng lalaki ang nurse, may ipinakitang papeles, at pagkatapos ay kinuha ang mga kuna, ang kanyang mga anak, ang kanyang buong mundo. Itinutulak palayo ng isang estranghero. Napahawak si Thea sa salamin, ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ang kanyang mga anak ay hindi man lang lumingon. Sila ay mga munting anghel na walang kamalay-malay na inilalayo mula sa kanilang ina. Mga anak ko, bulong niya, ang hininga niya ay nag-iwan ng hamog sa malamig na salamin. Napanood niya hanggang sa mawala ang mga ito sa pagliko, hanggang sa ang labi ay muling naging ordinaryo, na parang walang nangyaring himala, na parang hindi kinuha ang kanyang buhay. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Ang paningin niya ay nagsimulang magdilim. Ang huling naramdaman niya ay ang malamig na sahig
sa kanyang pisngi habang ang kadiliman ay tuluyang lumalamon sa kanya. Isang pagkawala ng malay na isang uri ng awa. Kagising niya, ang unang bumati sa kanya ay ang puting kisame ng silid ng ospital. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang iyak ng sanggol, walang tunog ng kuna, tanging ang mahinang pag-ugong ng mga aparato. Tumingin siya sa paligid. Ang silid ay walang laman. Ang tatlong kuna na dating naglalaman ng kanyang mundo ay wala na. Napalitan na ang mga ito ng isang nakakapasong kawalan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang bigat na dinala niya sa loob ng halos 8 buwan ay wala na. Pakiramdam niya ay guwang, isang sisidlan na walang laman. May nahagip ang kanyang mga mata sa ibabaw ng bedside table. Isang makapal, puting sobre. Sa tabi nito ay isang maliit na katiklop na papel. Nanginginig ang mga kamay, inabot niya muna ang papel. Binuksan niya ito. Ito ay hindi sulat kamay, kundi nakamakinilya. Malamig at walang personalidad. Thank you for your service. The final payment, as per our agreement, is enclosed. We trust you will honor the confidentiality clause. All the best. Walang pangalan, walang pirma, walang kahit isang salita ng pag-aalala o pasasalamat na mula sa puso. Thank you for your service. Parang binayaran siya para maglinis ng bahay. Parang isang transaksyon na opisyal nang natapos. Isang tawang walang saya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang tunog ay basag at puno ng sakit. Ibinagsak niya ang papel at kinuha ang sobre. Binuksan niya ito. Sa loob, isang salansan ng malulutong na pera na tila sariwa pa mula sa bangko. Ang kabayaran para sa kanyang mga anak. Ang presyo ng kanyang puso. Kinuha niya ang isang bugkos. Tinitigan niya ang mukha sa pera, ngunit hindi ito pera sa kanyang paningin. Ito ay dugo. Ito ay luha. Ito ay ang mga pangarap na hindi niya kailanman maaabot. Sa isang iglap, bumuhos ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng pag-ibig na kanyang pinigilan. Hindi na niya ito kinaya. Ang pera ay kumalat sa sahig habang siya ay yumukyok. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang malakas, walang tunog na pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay dumaloy ng walang tigil, binabasa ang puting kumot ng ospital. Umiyak siya para sa mga anak na hindi na niya muling makikita, para sa pag-ibig na hindi kailanman nasuklian at para sa sarili niyang basag na kaluluwa. Naiwan siyang mag-isa sa tahimik na silid, yakap ang sarili, nawawala sa isang karagatan ng pighati. Ang regalo niya ay naibigay na at ang kabayaran ay ang kanyang sariling pagkasira. Ang biyahe papuntang St. Michael's Hospital ay isang malabong pagkataranta para kay Marco. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Premature labor. Ang maayos niyang plano, ang kanyang kontroladong transaksyon ay biglang nagkaroon ng depekto. Pagdating niya, hindi ang doktor ang sumalubong sa kanya, kundi ang pamilyar na abogado ng pamilya, si Attorney Diaz. Ang mukha nito ay seryoso at hindi mabasa. Attorney, anong nangyari? Nasaan siya? Tanong ni Marco, ang boses ay may bahid ng inis. She's stable, Mr. De Villa. Nakaalis na siya, diretsong sagot ng abogado. Everything was handled according to the contract's exit protocol. She has been fully compensated and has signed the final confidentiality agreement. Tumango si Marco. Iyon ang mahalaga, walang gulo. The child? Nag-atubili ang abogado sa unang pagkakataon. About that, sir, there's been a slight unexpected development.
Itinuro nito ang isang pasilyo patungo sa nursery wing. Tingnan ninyo na lang po. Sumunod si Marco, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ano na namang komplikasyon ito? Huminto sila sa harap ng isang malaking salamin ng nursery. Sa loob, hindi isa, kundi tatlong incubator ang magkakatabing nakahilera. Sa loob ng bawat isa ay may isang munting nilalang na papalibutan ng mga tubo at wire. Tatlo. Napatitig si Marco, hindi makapaniwala. Ang utak niyang sanay sa mga numero at business forecast ay tila nag-short circuit. Ang isang asset ay biglang naging tatlo. Ang kanyang maayos na plano ay naging isang logistikong bangungot. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Multiple births are a rare but known possibility in these procedures, sir. Paliwanag ng abogado. Hindi lang na-detect ng maaga, but rest assured they are all healthy, just small. Lumapit si Marco sa salamin. Pinagmasdan niya ang tatlong sanggol. Ang isa ay bahagyang gumagalaw, ang dalawa ay mahimbing na natutulog. Hindi pagmamahal ang naramdaman niya, hindi kagalakan, kundi isang nakakalulang bigat ng responsibilidad. Para siyang isang CEO na biglang nalaman na ang isang pabrika na kanyang binili ay beses pala ang laki kaysa sa inaasahan. Ihanda ang sasakyan. Utos niya sa kanyang driver. We're taking them home. Ang pag-uwi sa Hacienda de Villa kasama ang tatlong umiiyak na sanggol ay mas magulo pa kaysa sa pinakamaligalig na boardroom meeting. Pagpasok pa lang nila sa malaking pinto, sinalubong sila ng gulat na mga mata ng mga kasambahay at ng kanyang ina, si Doña Elena, na nagmamadaling lumabas mula sa silid ni Don Ricardo. Marco, ano ito? Kaninong mga sanggol yan? Tanong ni Doña Elena. Ang boses ay pinaghalong pagtataka at pag-aalala. Inilagay ng mga nurse na kasama ni Marco ang mga portable crib sa gitna ng sala. Biglang napuno ng iyak ng mga sanggol ang buong kabahayan. Alam ni Marco na ito na ang sandali. Kailangan niya ng isang kwento. Isang simpleng kwento na natatapos sa lahat ng tanong. Huminga siya ng malalim. Anak ko si Lama. Nakita niya ang pagkabigla sa muka ng kanyang ina, maging ang mahinang si Don Ricardo na lumabas ng silid na inaalalayan ay napahinto. Anak mo? Ulit ni Doña Elena. Pero, paano? At tatlo, sino ang ina, Marco? Ito na, ang kasinungalingan. Isang maikling relasyon hindi nag-work out. She didn't want to be a mother. Ibinigay niya sila sa akin. Tumingin siya sa kanyang ama. Pa, heto na po sila, ang mga tagapagmana ninyo. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa muka ni Don Ricardo, ngunit sa huli, isang ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Ang pangarap niyang magkaroon ng mga apo ay natupad, ngunit si Doña Elena ay hindi kumbinsido. Ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng mga tanong na hindi masabi. Isang babaeng kayang iwanan ang tatlong anak niya? Sino siya, Marco? Sabihin mo sa akin ang pangalan niya. Bago pa man makasagot si Marco, isang sasakyan ang huminto sa harap ng hasyenda. Bumukas ang pinto at isang pamilyar na figura ang mabilis na pumasok. Si Isabel. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta, at ang kanyang mga mata ay namumula na parang galing sa pag-iyak. Tumatakbo, nilampasan niya si Marco at lumuhod sa tabi ng mga kuna. Ang mga anak ko?
Sabi niya sa isang basag na tinig, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Oh Mark, patawarin mo ako. Natakot ako, naguluhan ako, pero hindi ko pala kayang iwan sila. Hindi ko kayo kayang iwan." Ang eksena ay perpekto. Isang obra maestra ng pagkukunwari na patingin si Marco kay Isabel pagkatapos ay sa kanyang mga magulang. Ito ang solusyon. Hindi niya ito plinano, ngunit si Isabel mismo ang nagbigay ng sagot sa problema. Isang ina para sa kanyang mga anak. Isang paliwanag sa lahat. Si Don Ricardo ay ngumiti, tila nasiyahan sa biglaang paglutas ng misteryo. Ngunit si Doña Elena ay nanatiling tahimik. Pinagmasdan niya si Isabel mula ulo hanggang paa. Pinanood niya kung paano nito hinahaplos ang mga kuna, kung paano ito umiiyak. Ngunit ang mga mata ni Doña Elena ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng isang malamig na pagdududa. Nang gabing iyon, matapos ang kaguluhan, nang si Isabel ay nagpapahinga sa isang guest room at ang mga sanggol ay pansamantalang natutulog, tinawag ni Doña Elena si Marco sa isang tabi. "Anak," mahinahon niyang sabi, ngunit may bigat sa bawat salita. "Sigurado ka ba sa kanya?" "Ma, she's their mother," sagot ni Marco kahit na sa sarili niyang pandinig ay parang kasinungalingan. Umiling si Doña Elena. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak at tinitigan ito ng diretso sa mata. "Naging ina ako, Marco. Alam ko ang itsura ng isang ina na sabik sa kanyang anak. Alam ko rin ang itsura ng isang artista sa entablado." Bumuntong hininga ito at tumingin sa direksyon ng silid kung nasaan si Isabel. Bakit parang may kakaiba sa mga ngiti niya? Lumipas ang mga buwan na parang mga aninong walang muka. Para kay Thea, ang bawat araw ay isang pakikibaka. Nakahanap siya ng maliit na apartment sa isang siksikang lugar sa Quezon City. Nagtrabaho siya bilang isang tagapag-alaga sa isang maliit na klinika. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng pagtatrabaho, pagkain at pagtulog sa isang kuwartong halos walang laman. Ngunit ang pagod ng katawan ay walang-wala kumpara sa pagod ng kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, sa katahimikan ng kanyang kuwarto, binibisita siya ng mga multo. Ang multo ng tatlong maliliit na mukha, ang alaala ng kanilang amoy, ng kanilang maliliit na kamay. Ang sakit ay hindi na matalas. Ito ay naging isang mapurol, palagi ang kirot sa kanyang dibdib. Isang pangungulila na parang gutom na hindi kailanman mapapawi. Isang araw hindi na niya kinaya. Ang pangungulila ay naging isang pisikal na pangangailangan. Kailangan niya silang makita. Kahit sa malayo lang, kahit isang sulyap lang. Nag-absent siya sa trabaho. Ginamit niya ang natitirang pera sa kanyang pitaka para sa isang pamasahe sa bus pabalik sa Batangas. Habang bumibiyahe, ang kanyang puso ay pinaghalong pag-asa at takot. Ano ang aasahan niya? Ano ang gagawin niya? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang pumunta. Huminto ang bus sa bayan. Mula doon, naglakad siya. Ang bawat hakbang papalapit sa Hacienda de Villa ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Ang daan ay pamilyar, ngunit siya ay isang estranghero na ngayon. Sa wakas narating niya ito, ang malaki, itim na tarangkahan ng hasyenda, ang pader na naghiwalay sa kanya mula sa kanyang mga anak. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng mangga sa kabilang kalsada, sa lugar kung saan alam niyang hindi siya madaling makikita. Mula roon, naghintay siya. Ang araw ay mataas.
Ang init ay nakakapaso, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa loob ng bakuran, naghahanap ng kahit anong senyales. Isang laruan sa damuhan, isang yaya na nagtutulak ng duyan. Ang yak ng isang sanggol na dala ng hangin, ngunit wala. Ang hasyenda ay tahimik, marangya at tahimik. Lumipas ang isang oras, dalawa. Isimula ng manakit ang kanyang mga binti sa pagkakatayo, ngunit hindi siya umalis. Pagkatapos, may natam, may narinig siyang tunog, isang pamilyar, matinis na tawa. At mula sa malaking pinto ng mansyon, lumabas siya. Si Isabel Gonzales. Nakasuot ito ng isang magandang bestidang kulay langit. Ang buhok ay nakapusod ng perpekto. Itinutulak nito ang isang stroller na para sa tatlo. Masaya itong nakikipag-usap sa isang yaya na kasunod nito, tila isang reyna sa kanyang kaharian. Nanigas si Tia. Ang kanyang mga anak, nasa loob ng stroller na iyon. Napakalapit, ngunit hindi niya maabot. Napahawak siya sa puno, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Sinundan niya ng tingin si Isabel habang itinutulak nito ang stroller sa hardin. Nakita niya itong yumuko, may kinuha mula sa stroller at itinaas ito. Isang sanggol. Hinagkan nito ang sanggol sa pisngi bago ito ibinalik. Ang eksena ay isang perpektong larawan ng isang masayang ina. Isang larawan na dapat ay para sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Dahil sa desperasyon, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at lumapit sa tarangkahan. Humawak siya sa malamig na mga rehas na bakal. "Mga anak!" Bulong niya, halos hindi marinig. Ngunit tila narinig siya ng tadhana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napalingon si Isabel sa kanyang direksyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang ngiti sa mukha ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanliit, naging matalas na parang mga punyal. Ibinilin niya ang stroller sa yaya at mabilis na naglakad papalapit sa tarangkahan. Hindi gumalaw si Thea. Para siyang isang usa na naabutan ng mga ilaw ng sasakyan. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Isabel, ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Walang salitang lumabas sa bibig ni Thea. Binuksan ni Isabel ang maliit na pinto sa gilid ng tarangkahan at lumabas. Hinarap siya nito, ang muka ay puno ng pagkasuklam. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, tiningnan ang kanyang simpleng damit, ang kanyang pagod na mukha. "Ano ka ba, basura?" Dumura ang mga salita mula sa bibig ni Isabel. "Bumalik para mamulot ng tira-tira? Akala mo ba may babalikan ka pa rito?" Gusto ko lang, gusto ko lang silang makita." Pakiusap ni Thea, ang boses ay nanginginig. Isang malupit na tawa ang isinagot ni Isabel. "Makita? Anong karapatan mo? Ipinagbili mo sila, hindi ba? Tinanggap mo ang bayad, kaya wala ka ng karapatan. Ako ang ina nila ngayon. Ako. Please." Biglang dinukot ni Isabel ang kanyang wallet. Kumuha ito ng isang salansan ng tig-1,000 piso at iwinasiwas sa harap ng mukha ni Tia. "Pera ba ang kailangan mo? Ito ba ang dahilan kung bakit ka bumalik?" Bago pa man makasagot si Tia, biglang inihagis ni Isabel ang pera sa kanyang mukha. Ang mga papel na pera ay tumama sa kanyang pisngi bago kumalat sa maalikabok na lupa sa kanyang paanan. Ang kahihiyan ay parang isang malakas na sampal. "Heto ang bayad sa'yo," sigaw ni Isabel, ang boses ay matagumpay. "Umalis ka na at huwag nang magpapakita pa. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. Naiintindihan mo?"
Nakatayo lang si Thea, hindi makagalaw. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang pera sa lupa ay tila nangungutya sa kanya. Ang halaga ng kanyang pagkatao, ikinalat sa lupa na parang basura. Doon siya gumuho. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Walang direksyon. Palayo lang. Palayo sa mga mapanghusgang mata. Palayo sa sakit. Palayo sa katotohanang nawala na sa kanya ang lahat. Habang tumatakbo siya, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na paparating. Isang pamilyar na itim na sedan. Bumagal ito at pumasok sa tarangkahan. Sa isang iglap, nakita niya ang driver, si Marco. Nagkatinginan sila, isang segundo lang, ngunit parang isang eternidad. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata nito bago niya muling ibinaling ang kanyang tingin sa daan at nagpatuloy sa pagtakbo. Narinig niya ang paghinto ng sasakyan, ang pagbukas ng pinto. Anong nangyari? Narinig niya ang boses ni Marco sa kanyang likuran at pagkatapos ang boses ni Isabel, malambing at puno ng pekeng awa. Wala, mahal. Isang pulubi lang na nanghihingi ng limos. Naawa ako kaya binigyan ko. Ang mga salitang iyon ang huling pako sa kanyang ataul. Iyon na ang katapusan. Isang pulubi. Yun lang siya sa paningin nila. Hindi na siya lumingon pa. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa maubos ang kanyang hininga, hanggang sa ang Hacienda de Villa ay isa na lamang malayong tuldok sa kanyang likuran. 3 taon, sa loob ng 3 taon, naging isang ganap na ama si Marco. Ang dating malamig na CEO na tumitingin sa mga bata bilang isang transaksyon ay natutunaw sa isang tawa, isang yakap, isang simpleng daddy. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot sa 3 maliliit na planeta. Si Tres, ang panganay sa 2 lalaki, ay ang leader. Malikot, matapang at laging unang sumusubok sa lahat ng bagay. Siya ang laging may galos sa tuhod at dumi sa damit. Si Dos, ang pangalawa, ay ang tahimik na tagamasid. Mahilig sa mga libro, palaisipan, at sa mga kuwento ng kanyang lolo Ricardo. Siya ang may mga matang tila naiintindihan ang lahat. At si Luna, ang bunso at kaisa-isang prinsesa. Siya ang puso ng 3, malambing, mahinhin, at ang kanyang ngiti ay kayang magpatigil ng mundo ni Marco. Sa hardin ng hasyenda, tumatakbo si Marco habang hinahabol ang 3 nagtatawa ng bata. Mahuhuli ko kayo! Sigaw niya. Ang kanyang mamahaling polo ay lukot-lukot na. Sige pa, Daddy, mas mabilis! Hiyaw ni Tres. Ito ang kanyang kaligayahan. Isang kaligayahang totoo at nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit ito rin ay isang kaligayahang may kulang. Marco, ano ba yan? Pinapabayaan mong madumihan ang mga damit nila. Ang boses ni Isabel ay pumutol sa masayang sandali. Nakatayo ito sa may terasa, nakakrus ang mga braso. Ang muka ay walang bakas ng tuwa. Sa loob ng 3 taon, nanatili siya sa hasyenda, ginagampanan ang papel na ina sa harap ng lahat, lalo na sa harap ni Don Ricardo na unti-unti nang bumubuti ang kalusugan dahil sa inspirasyon ng mga apo. Ngunit sa pagitan nila ni Marco, kapag walang ibang nakatingin, ang hangin ay malamig. Hindi sila kailanman nagpakasal. Ang relasyon nila ay naging isang business arrangement, isang palabas para sa kapakanan ng pamilya. Nag-e-enjoy lang kami, Isabel. Sagot ni Marco, hindi pinapansin ang pagkainis nito. Magsisimula na ang pananghalian. Magbihis na kayo. Utos nito bago tumalikod at pumasok sa loob. Nagbuntong hininga si Marco. Muli niyang ibinaling ang kanyang pansin sa mga anak.
Ngunit napansin niyang nakaupo si Luna sa damuhan, hindi na nakikipaglaro. "Princess, pagod ka na ba?" tanong niya, lumapit dito. Nang hawakan niya ang noo nito, bigla siyang natigilan. Apoy. Nag-aapoy sa lagnat ang kanyang anak at habang tinititigan niya, biglang nanigas si Luna at nagsimulang mangisay. Isang matinding takot ang biglang bumalot kay Marco. Isang takot na hindi niya kailanman naramdaman sa alinmang boardroom. "Luna!" Sigaw niya. Binuhat niya ang kanyang anak na ngayon ay hirap ng huminga. "Kunin niyo ang sasakyan! Ngayon!" Sigaw niya sa pinakamalapit na kasambahay. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang 10 minuto sa buhay ni Marco. Yakap-yakap niya si Luna sa kanyang mga bisig, paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan nito. Sa emergency room, ang lahat ay tila gumalaw ng napakabilis ngunit napakabagal. Kinuha ng mga nurse si Luna mula sa kanyang mga braso at isinugod sa isang silid. Naiwan siyang nakatayo sa labas, sa malamig at puting pasilyo. Walang magawa, walang kapangyarihan. Umupo siya sa isang hilera ng mga upuan. Ang kanyang isip ay blanko. Ang makapangyarihang si Marco de Villa ay isa na lamang ordinaryong ama, takot na takot para sa kanyang anak. Habang naghihintay, narinig niya ang pag-iyak ng isang bata mula sa kabilang dulo ng waiting area. Napatingin siya roon. Isang maliit na batang lalaki ang humahagulgol habang sinusubukan siyang patahanin ng ina nito. Pagkatapos, isang nurse ang lumapit sa kanila. "Okay lang yan?" sabi ng nurse sa isang malambing ngunit matatag na boses. "Tingnan mo, may dala akong sticker para sa matapang na batang tulad mo." Ang boses. Mayroong isang bagay sa boses na iyon na pamilyar. Isang boses na narinig na niya sa mga tahimik na gabi sa hasyenda, nagbabasa ng mga kwento. Isang boses na matagal na niyang kinalimutan. Pinagmasdan ni Marco ang nurse. Ang paraan ng paghawak-hawak nito sa bata ay puno ng kalinga at kumpiyansa. Sa isang iglap, tumahan ang bata. Ang mga mata ay nakatutok na sa makulay na sticker. Ngumiti ang nurse, isang ngiting naglalaman ng tunay na kabaitan. Ang ngiting iyon, at nang tumayo ang nurse at lumingon para bumalik sa kanyang istasyon, nagtama ang kanilang mga mata sa kahabaan ng pasilyo. Para siyang sinuntok sa sikmura, ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang babaeng nakasuot ng puting uniforme ng nurse, ang babaeng may malumanay na ngiti at pamilyar na boses. "Thea?" Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong, isang tanong na hindi niya inaasahang masasagot. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Thea. Ang kulay ay biglang nawala sa mukha nito. Ang hawak nitong clipboard ay muntik nang mahulog mula sa kanyang mga kamay. Nanatili itong nakatayo, nagyelo sa kanyang kinatatayuan na parang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. 3 taon. Ang babaeng tumakbo palayo sa hasyenda, ang babaeng inakala ni Isabel na isang pulubi, narito na ngayon sa kanyang harapan. Isang ganap na nurse, mukhang mas matanda, mas payat at may isang uri ng kalungkutan sa kanyang mga mata na hindi nawawala. Ngunit mayroon din itong isang bagong aura ng katatagan. Gusto sanang tumayo ni Marco, lumapit, magtanong, "Anong ginagawa mo rito? Paano? Kumusta ka na?" Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang mahabang katahimikan sa pagitan nila ay biglang binasag ng malakas na pagbukas ng pinto ng emergency room. Isang doktor ang lumabas. Ang mukha ay seryoso.
Nasaan ang pamilya ni Luna de Villa? Naputol ang kanilang pagtitiginan. Mabilis na tumayo si Marco. Ako po, ako ang ama niya. Ngunit ang doktor ay hindi sa kanya nakatingin. Ang mga mata nito ay nakatuon sa nagyayalong figura sa kabilang dulo ng pasilyo. Nurse Santos, kailangan ka namin dito. Sigaw ng doktor, ang boses ay apurahan. Febrile seizure. Mabilis ang pagtaas ng lagnat. Kailangan nating pababain. Halika. Napalingon si Thea sa doktor. Pagkatapos ay muli siyang tiningnan. Nakita ni Marco ang labanan sa loob niya. Ang gulat, ang takot, ang alaala ng sakit. Ngunit sa huli, nanalo ang kanyang tungkulin. Ang profesionalismo ay bumalot sa kanya na parang isang baluti. Tumango siya sa doktor. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at nakapokus. At sa isang iglap, tumakbo siya. Tumakbo siya papalapit sa silid kung saan nakaratay ang sarili niyang anak, hindi bilang isang estranghero, hindi bilang isang surrogate, kundi bilang si Nurse Santos, ang tanging taong maaaring makatulong sa mga sandaling iyon. Naiwan si Marco na nakatayo, pinapanood si Thea na mawala sa loob ng silid na iyon. Dala-dala ang buhay ng kanyang anak sa kanyang mga kamay. Ang babaeng minsan niyang itinuring na isang simpleng kasama sa bahay, ang babaeng hinayaan niyang mawala, ay bumalik bilang isang anghel na tagapagligtas. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na ang maayos at kontrolado niyang mundo ay nagsisimula ng gumuho. Nasa loob na sila ng isang pribadong silid. Bumaba na ang lagnat ni Luna at ngayon ay mahimbing na itong natutulog, ngunit nanatili si Thea sa kanyang tabi. Ito ang utos ng doktor, ngunit kahit hindi ito utos, diya ma- hindi niya, hindi niya magagawang umalis. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Luna. Ang init nito ay tumatagos sa kanyang balat, isang koneksyon na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Pinunasan niya ng basang bimpo ang noo nito, ang leeg, ang mga braso. Bawat galaw ay puno ng isang uri ng pagsamba na tanging isang ina lang ang makakaramdam. Trabaho lang ito, Thea, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ikaw si Nurse Santos. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng ibang pangalan, Mama. Nang walang sinasadyang dahilan, isang himig ang nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Isang himig na sa loob ng 3 taon ay kinikimkim lamang niya sa kanyang puso. Ang uyayi na kinata niya sa mga gabing mag-isa siyang nagbubuntis, ang awit na ibinulong niya sa 3 sanggol sa maikling sandali na sila'y magkakasama. Tulog na, munting tala, liwanag ng buhay ko. Kahit sa panaginip, yakap ka ng puso. Ang boses niya ay mahina, isang bulong lamang, ngunit sa katahimikan ng silid, ito ay umalingaw-ngaw. Habang kinakanta niya ang mga salitang iyon, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang matagal na niyang pinigilan. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat. Ang sakit ng panganganak, ang bigat ng pagpapaalam, ang walang katapusang gabi ng pangungulila. Sa gitna ng kanyang pag-awit, si Luna, na tila nasa isang mahimbing na pagkakatulog, ay ngumiti. Isang munting, payapang ngiti. POV Marco Mark de Villa. Nakatayo si Marco sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, hindi makagalaw. Mula nang pumasok si Thea sa silid na iyon, hindi na siya umalis sa pasilyo. Pinapanood niya ang bawat kilos nito mula sa siwang. Nakita niya ang profesionalismo nito, ang husay sa pag-check ng IV, ang kahusayan sa pag-monitor ng vitals. Ngunit ang nakita niya ngayon ay iba.
ito ay hindi na si Nurse Santos. Ang nakikita niya ay isang ina. Ang paraan ng pagpunas nito sa noo ni Luna ay hindi kilos ng isang nurse. Ito ay isang haplos. Ang paraan ng pagtitig nito sa natutulog na bata ay hindi tingin ng isang tagapag-alaga. Ito ay pagsamba. At pagkatapos ay narinig niya ang pag-awit. Isang oyayi na hindi niya kailanman narinig, ngunit ang himig ay tila tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng isang napakalalim na kalungkutan at pagmamahal. Nakita niyang umiiyak si Thea habang kumakanta at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang sakit nito. Isang sakit na hindi niya maintindihan, ngunit nararamdaman niyang totoo. At nang ngumiti si Luna sa pagtulog nito bilang tugon sa kanta, isang bagay sa loob ni Marco ang nabasag. Ang kanyang anak, na kahit sa mga bisig ni Isabel ay bihirang ngumiti ng ganoon kapayapa, ay tumutugon sa isang babaeng estranghero. Isang koneksyon na hindi maipaliwanag ng siyensya. Isang koneksyon na galing sa dugo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang biglaang pag-alis ni Thea sa hasyenda, ang eksaktong timing, ang babaeng tumatakbo sa labas ng gate, umiiyak, ang kasinungalingan ni Isabel, isang pulubi lang. Isang nakakakilabot na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang hinalang napaka-imposible, ngunit sa parehong oras ay nagpapaliwanag sa lahat. Bago pa man siya makakilos, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Mark, mahal, nandito na ako. Kumusta na ang anak ko?" Si Isabel, na nakasuot ng mamahaling damit at alahas, ay mabilis na lumapit. Sa likod nito, ang kanyang ina, si Doña Elena, na may seryosong mukha. Hindi pinansin ni Isabel si Marco. Dire-diretso itong pumasok sa silid. POV, Altia Tia Santos. Nagulat si Thea nang biglang bumukas ang pinto. Si Isabel. Ang mukha nito ay puno ng pagkukunwari, ng pag-aalala, ngunit ang mga mata nito nang makita siyang nakahawak sa kamay ni Luna ay nag-apoy sa galit. "Anong ginagawa mo?" sabi ni Isabel. Ang boses ay mahina ngunit puno ng kamandag. "Bitiwan mo ang anak ko." Tumayo si Thea, mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha at ibinalik ang maskara ng isang propesyonal. "Binabantayan ko po ang pasyente, ma'am, utos po ng doktor." Ngunit si Isabel ay hindi nakikinig. Lumapit ito at marahas na hinawi ang kamay niya palayo kay Luna. "Anong karapatan mong hawakan ang anak KO?" Sigaw nito, ang boses ay hindi na kontrolado. "Isa ka lang hamak na nurse, isang bayaran. Katulad noon, tumatanggap ng pera para sa serbisyo, o baka naman bumalik ka para manghingi pa. Kulang pa ba yung isinampal ko sa'yo sa labas ng gate, 3 taon na ang nakalipas?" Natigilan si Thea. Ang mga salitang iyon sinabi sa harap ng lahat. Sa labas ng pinto, nanlaki ang mga mata ni Marco. Narinig niya ang lahat, malinaw na malinaw. "Yung isinampal ko sa'yo sa labas ng gate." Ang kasinungalingan ni Isabel ay lumabas mismo sa bibig nito. Ngunit bago pa man makapasok si Marco, may naunang kumilos. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Doña Elena. Sinampal niya si Isabel ng buong lakas. Ang tunog ay nagpatigil sa lahat. Ang mukha ni Isabel ay napalingon sa gulat at sakit. "Walang hiya ka," sabi ni Doña Elena, ang boses ay nanginginig sa galit. Lumapit ito kay Thea at hinawakan ito sa balikat na parang pinoprotektahan. Pagkatapos ay humarap ito kay Marco.
na ngayon ay nakatayo sa may pinto, ang muka ay isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. Mula sa kanyang bag, may kinuha si Doña Elena, isang folder. Isang luma at manipis na folder na sa loob ng 3 taon ay nakatago sa kanyang aparador. Nag-imbestiga siya noon pa, naramdaman niyang may mali. Nahanap niya ang mga record mula sa isang pribadong investigador na kanyang kinuha. Ngayon na ang tamang panahon. Ibinato niya ang folder sa dibdib ni Marco. Basahin mo, Marco. Alamin mo kung sino ang tunay na ina ng mga anak mo at kung sino ang tunay na demonyo. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Marco ang folder. Sa loob ang mga kopya ng mga dokumento mula sa klinika, ang mga resulta ng investigasyon. At sa huling pahina, nakakabit ang isang dokumento na halos makapagpaluhod sa kanya, ang kontrata sa surrogacy. At sa ibaba, malinaw pa sa sikat ng araw ang isang pirma. Althea Santos. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang tingin mula sa papel. Tumingin siya kay Thea na ngayon ay umiiyak ng walang tunog, ang mga balikat ay nanginginig. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng pag-ibig na itinago nito ay nakikita na ngayon sa kanyang mga mata. Ibinagsak niya ang folder sa sahig. Lumakad siya palapit kay Thea. Bawat hakbang ay mabigat sa pagsisisi. Thea. Ang pangalan niya ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin, isang pakiusap, isang tanong na naglalaman ng lahat ng sakit ng nakaraang 3 taon. Ang kanyang boses ay basag at puno ng isang emosyon na hindi pa niya kailanman naramdaman. Bakit? Ang tanong na bakit ay nanatiling nakabitin sa hangin, puno ng bigat ng 3 taong kasinungalingan at sakit. Nakatitig si Marco kay Thea at sa mga mata nito, nakita niya ang buong kwento. Isang kwentong hindi kayang ilarawan ng kahit anong kontrata. Nakita niya ang 10 taon ng lihim na pag-ibig, ang sakripisyong walang hinihintay na kapalit, at ang pighating tiniis nito ng mag-isa. Tumingin siya kay Isabel, na ngayon ay namumutla at nanginginig sa takot sa isang sulok. Alam na tapos na ang kanyang pagpapanggap. Umalis ka, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakakakilabot na lamig. Hindi ito sigaw. Ito ay isang hatol. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin o sa mga anak ko habang buhay. Sinubukan pang magsalita ni Isabel. Mark, please. Labas. Ang sigaw ni Marco sa pagkakataong ito ay umaling-aungaw sa buong pasilyo. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkasuklam at pagsisisi. Mabilis na tumalima si Isabel, tumatakbo papalayo na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Nang mawala na si Isabel, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Humarap si Doña Elena kay Thea, hinawakan ang mga kamay nito at sa unang pagkakataon, ang mga mata ng matriarka ay napuno ng luha ng pasasalamat at pagsisisi. Patawarin mo kami, anak. Patawarin mo ang pagkukulang namin. Umiling lang si Thea, hindi pa rin makapagsalita. Alam ni Marco na ang ospital ay hindi ang tamang lugar para sa pag-uusap na kailangan nilang gawin. Lumipas ang ilang araw. Si Luna ay tuluyan ng gumaling at nakalabas na. Ang hasyenda ay bumalik sa normal, ngunit ang lahat ay nagbago. Isang hapon, pinuntahan ni Marco si Thea sa maliit na apartment nito sa Quezon City. Kumatok siya sa pinto. Hindi bilang si Marco de Villa ang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang taong puno ng pagsisisi.
may hawak na pusong umaasang mapapatawad. Binuksan ni Thea ang pinto. Nagulat ito nang makita siya, ngunit pinatuloy pa rin siya. Ang apartment ay maliit at simple, ngunit malinis at maayos. Umupo sila sa isang maliit na mesa. Sa pagitan nila isang basong tubig at ang bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi. Tia, panimula ni Marco, ang boses ay mababa. Walang salita ang sapat para sabihing nagsisisi ako. Naging bulag ako, manhid, makasarili, tiningnan kita pero hindi kita nakita. Ang nakita ko lang ay ang sarili kong mga problema, ang sarili kong mga pangangailangan. Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Hindi ito umiwas. Ang sakripisyo mo, hindi ko kayang tumbasan iyon, pero gusto kong malaman mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang nararamdaman ko ngayon para sa iyo, hindi ito dahil sa utang na loob, hindi ito dahil sa awa. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng 3 taon, habang minamahal ko ang mga anak natin, isang bahagi ko ang laging naghahanap ng init na hindi kayang ibigay ni Isabel, naghahanap ng katahimikan na nakita ko lang sa'yo. At noong araw na iyon sa ospital, noong kinanta mo ang Oyaye, doon ko naintindihan. Ang hinahanap ko pala ay ikaw. Thea, mahal kita, sabi niya. Ang mga salita ay totoo at walang pagkukunwari. Minahal kita hindi dahil ikaw ang ina ng mga anak ko. Minahal kita dahil ikaw si Thea. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko para patunayan yan sa'yo. POV Althea Thea Santos. Pinakinggan ni Thea ang bawat salita ni Marco. Ang bawat salita ay parang isang patak ng ulan sa isang tuyong lupa. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 3 taon ay unti-unting gumuho. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Hindi na ito ang malamig at malayong Marco de Villa na kanyang minahal mula sa malayo. Ito ay isang lalaking nagkamali, nasaktan at natutong magmahal. Marco, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang tanging pinangarap ko lang ay ang maging masaya ka, na maging kumpleto ka. Hindi ako magiging kumpleto kung wala ka, sagot nito. Kung wala kayo. Ilang linggo pa ang lumipas. Ang pagpapatawad ay isang proseso at ang paghilom ay nangangailangan ng panahon. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat magkasamang sandali, muling nabubuo ang tiwala at isang bagong uri ng pagmamahal. Isang pagmamahal na batay sa katotohanan at pagtanggap. Isang linggo ng hapon, dinala ni Marco si Thea pabalik sa Hacienda de Villa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya isang bisita o isang estranghero. Nasa hardin ang lahat. Si Don Ricardo na ngayon ay nakakaupo na sa isang wheelchair ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Si Doña Elena na nakatayo sa tabi nito. At ang 3 bata naglalaro sa damuhan. 3, 2, Luna, tawag ni Marco. Napahinto sa paglalaro ang 3 at lumingon. Lumuhod si Marco sa kanilang harapan kasama si Thea sa kanyang tabi. Mga anak, may ipapakilala ako sa inyo. Naaalala niyo ba si Nurse Thea mula sa ospital? Tumango si Luna. Siya po yung kumanta. Ngumiti si Marco. Oo anak, siya nga. At may sasabihin ako sa inyo. Si Thea, siya ang totoo ninyong mama. Tumingin ang mga bata kay Thea, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Lumuhod si Thea sa kanilang harapan, ang kanyang puso ay sasabog sa kaba at tuwa. Si Dos, ang palaisip, ang unang nagsalita.
Kaya po ba alam nyo yung kanta? Tumango si Thea, ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kaligayahan. Oo anak, dahil ako ang gumawa ng kantang yan para sa inyo. Si Luna, nang walang pag-aalinlangan, ay lumapit at niyakap si Thea. Mama! Bulong nito. Sumunod si Dos at sa huli, kahit ang malikot na si Tres ay lumapit at yumakap. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa parehong lugar kung saan dati ay nagtatago si Thea para lang masilayan sila, niyakap niya ngayon ang kanyang tatlong anak sa unang pagkakataon bilang kanilang ina. Mula sa di kalayuan, pinanood sila ni Don Ricardo at Doña Elena. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kapayapaan. Tumayo si Marco at inilahad ang kanyang kamay kay Thea. Tinanggap niya ito. Magkahawak kamay silang tumayo kasama ang tatlong bata na nakayakap sa kanilang mga binti. Isang buong pamilya. Niyakap ni Marco si Thea mula sa likuran habang pinapanood nila ang mga bata na muling naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay pumupuno sa hangin. Ang hasyenda na dating simbolo ng kanyang kalungkutan ay ngayon tahanan na ng kanyang pinakamalaking kaligayahan. Welcome home, mahal ko, bulong ni Marco sa kanyang tainga. Ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata, dinadama ang init ng yakap ni Marco, ang init ng araw sa kanyang balat, at ang tunog ng pinakamatamis na musika sa buong mundo, ang halakhak ng kanyang mga anak. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng taon ng pag-iisa ay naglaho na parang isang masamang panaginip. Lumingon siya paharap kay Marco at hinaplos ang pisngi nito. Nandito na ako. Sagot niya, ang boses ay puno ng kapayapaan. Sa ilalim ng malawak na asul na langit, sa gitna ng hardin na dati ay saksi lamang sa kanyang mga lihim na pangarap, isang bagong simula ang nabuksan. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasunduan ay natapos sa isang pangakong panghabambuhay, isang pangako na binuo hindi sa papel at tinta, kundi sa pagpapatawad, pagtanggap, at isang pagmamahalang mas matatag dahil sinubok ito ng panahon. Ang dating ampon na babae at ang manhid na tagapagmana ay wala na. Sa kanilang kinatatayuan ngayon ay isang ina, isang ama, at isang pamilyang sa wakas ay buo na, handang harapin ang anumang bukas basta't sila'y magkakasama. Hinalikan ni Marco si Thea, isang halik na puno ng lahat ng salitang hindi na kailangang sabihin. At habang ang mga tawa ng kanilang mga anak ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa hangin, alam nilang ang tunay na mana ay hindi ang Villa Corp o ang kayamanan ng hasyenda, kundi ang pamilyang kanilang binuo, isang pamilyang ipinanganak mula sa sakripisyo at pinalaki ng pag-ibig na naghihintay, nagpapatawad at sa huli nagtatagumpay. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig nina Marco at Thea. Maraming, maraming salamat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, kasama ninyo kaming tumawa, umiyak at umasa. Naramdaman namin ang bawat bighati ni Thea sa kanyang tahimik na pag-ibig at ang bawat pagsisisi ni Marco sa kanyang pagkabulag. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang landas ng tunay na pagmamahal ay hindi kailanman madali. May mga pagkakataong tayo'y masasaktan, magkakamali, at madarapa. Ngunit ang kwento ni na Marco at Thea ay isa ring patunay na may pag-asa sa gitna ng sakit. May pagpapatawad pagkatapos ng pagkakamali at may kaligayahang naghihintay para sa mga pusong marunong magsakripisyo at magmahal ng totoo.
Ito ay isang kwento na nagsasabing ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinagmulan, kundi sa kadakilaan ng kanyang puso. Ngayon, nais naming marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwentong ito? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat komento ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa amin. Muli, mula sa aming puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento na muli nating pagsasaluhan. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.